Hi guys! Welcome back to my channel. Okay, konting business and stock news po muna tayo ngayon. Ang pag-uusapan po natin, ano ba? Kamusta ba ang first half ni GMA? Kamusta ang kanyang revenues and earnings itong first half or first 6 months ng 2023? Iyakan na ba to or pwede pa po ba nating antayin ito? Baka makarecover po ito, no? Pag-usapan po natin, no? Again, GMA po ang topic natin. Start po tayo. Ayan, ang sabi po sa Business World, yung profit daw po ni GMA ay nag-decrease ng 69% to 581 million amid lower advertising revenues. Ay nako po, nakakalungkot po ito. Ano ko po, yung ilang po sa inyo mga viewer ko po, no, meron po kayong GMA, of course mga dividend investor, kasi in the past ang gaganda po ng binibigyan na dividend si GMA. Kaya maganda po pag-usapan po natin ito, buting-tingin po natin. Ano po? Ayan. So ang sabi po dito sa balita, GMA Network Incorporated saw a 69% decline in its attributable net income to 581 million. Oh, grabe, nakakaiyak po. For the second quarter, no? From, saan galing? Ano last year? 1.88 billion a year ago after booking lower advertising revenues. Ayan. Kasi po last year po guys ay election po last year. Kaya po mas mataas po talaga yung first half of last year. Okay po, no? And sabi po dito, the network's revenue from April to June amounted to 4.4 billion revenues na po to. Total sales na po ito, no? 26% lower. So mapapansin niyo po, no? Hindi po hand in hand, ano? Bumaba po ang revenue, ang sales ng GMA7 by 26%. Pero bakit? Bakit yung net income ang laki? Bakit 69? Bakit hindi around 20% something lang ang decline sa net income? Kasi po marami po silang fixed costs. Siyempre po, no, ganun po talaga ang mga negosyo. Marami po talaga silang mga fixed cost. Halimbawa siguro mga kontrata nila sa kanilang mga artista, no, yung mga kung ano-ano po mga bayarin po nila, kay may advertiser ka kay wala, babayaran mo po talaga ang yung mga yung mga gastusin, no po. Ayun, so kaya hindi po sila hand in hand, no. Alright, 26% ang ibinaba ng revenue pero 69% po, no, ang ibinagsak ng kanilang net income. Mataas po ang ano po nito, no, ang mga fixed cost po nila, no, sa kanilang negosyo. Alright. So ang sabi po, pinull up ko po, no, yung kanilang quarterly report, no, for the second quarter of the year. Ang sabi po dito, no, kung tatanggalin mo raw yung ginastos ng mga politiko, ayan, no, impact windfall of the 2022 national election, kasi may election po last year, no po. Marami pong ginastos yung mga election. Sabi po, 95% lang naman, no? 95% pa rin ang nakuha nila. 5% lang ang dinecline. Hindi po ganun kababa ang dinecline ng revenue. Okay, no? Ayan. So, and the presence of political advocacies and advertisement during the first half of the last year took toll on the company's overall performance, which led to an absolute sales this first half 2023 falling short by 29% compared to last year's robust 11.9 billion. Okay guys, parang hindi ako convinced kasi guys, no, kung i-compare po natin yung 2021 na wala pong political na election na nangyari po noong 2021, ang laki na po ng ibinagsak ng GMA7. Kasi po noong 2021, dun po talaga na mayagpag ang GMA7 kasi nawala po ang rival nila. Nawala ang ABS-CBN. Pero ngayon po, no, kung yung nangyayari po sa negosyo po nila ngayon, bumabalik na po sila sa 2019 level na para pong nandun pa rin si ABS-CBN. Ganun po kalungkot, ganun po talaga na nakakaiyak ang nangyayari po dito, no, over the past 6 months of 2023, especially the earlier part. Household spending, which is one of the biggest contributor and key drivers of growth in the local economy, has weakened. Nag-weekend daw ang household spending amid elevated inflation and rising borrowing cost according to
analysts. As a result, major fast-moving consumer goods na kliyente po nila, mga advertiser po nila ng mga company, no, ay which large bank on individual purchasing power had likewise scaled down their in spending. So yung mga companies po, no, na nag-a-advertise po sa GMA7, ang sabi po nila dito ay binawasan po nila ang advertising nila kasi po humina daw po ang household spending. Ito po sabi nila sa kanilang quarterly report po. Pero hindi ko po alam kung gaano po natin paniniwalaan po to. Kayo po, ano pong opinion nyo po dito? Kasi pag tinitingnan naman po natin, no, yung first half po, ang dami nyo na po nabasang balita eh. Puro first half ng kung ano-anong company. Tumaas po ang kanilang mga revenues and net income, hindi po ba? Marami na po kayo nabasa. Tingin-tingin po kayo sa mga stocks news, no? Pero siguro, malay natin, baka nga po, no? So, don't judge pa po. Tingnan po natin. Baka nga po may katotohanan po ito, no? Na dahil mahal lang interest rate, hindi makaborrow ang mga companies, baka they are spending less. I don't know. Pero, on one part, kasi marami na po akong nabasang balita. Ako po nagdidictate sa inyo ng balita. Puro lumilipad yung mga first half na na net income ng mga companies na nababasa ko. I don't know. Kayo po guys, ano sa tingin po ninyo, no? Ayan. So anyways, skip na po tayo. Ito po yung isang gusto ko pang i-highlight po sa inyo na nakakalungkot po, no? Ay, ito pala. Equitable at ito po to, balance sheet po ito. Yung equity po, Okay, no? Yung equity attributable po sa ating mga stockholder. Bumaba po ang equity. Bumaba ang book value by 27%. Ang laki po niyan. Book value po, yung asset na attributable sa ating mga stockholder, bumaba. Okay, no? Dati po, ang book value per share ay 3.16 pesos. Ngayon po, bumagsak to 2.31. Nawawalan po ng ilan po ba ito? 70 plus 16, mga 80, no? 85 centavos ang nawawala per share na book value. Ganun po, ibinagsak ng book value, nawalan ng asset na attributable sa ating mga stockholder. And guys, no, this is very very sad business considering na monopoly business po ito. Monopoly po si GMA7. Aminin na po natin, wala na pong competitor. Sino lalaban dito, no? yung kabilang station na maliit lang po yun eh. Wala lang ABS-CBN. And tingnan niyo po yung yung share price po niya. 8.68 per share ang GMA Network. Ang book value mo 2.31. Ang layo po ng book value ninyo, book value per share sa share price. Usually ang gusto mo po nito, magkalapit po ito, ang book value po nito ay pumapalo ka ng halos 8 din. Usually ganun po ang gusto po natin, no? Ayan, 2.31, mga ganun po, no? Ayan. So, anyways, at tuloy po natin, no? Kasi GMA is a wonderful business, no? Pag tiningnan niyo po yung numbers in the past, kasi kaya niya mag-return ng pagkarami-raming pera with very very little capital. Kahit ko konti ang asset ni GMA, ang lakas niya pong kumita. Totoo po yan. Ang taas-taas po ng kanilang return on invested capital. Totoo po. Kaya lang po, ito nakikita po natin, no, pag may problema, wala naman, although ang dami nilang cash, hindi kayang ma-reinvest, hindi kayang i-grow yung company kasi nandun na, saturated ka na po nandun ka na sa dulo ng limitasyon mo. Wala naman po sila mapaglagyan. So kahit na ang lakas mong mag-generate ng cash, wala kang paglagyan wala rin silang idea saan nila ilalagay. Yun na-generate nila na cash. Kaya nire-return lang po sa atin as dividends ang mga cash na na-generate po nila. Hindi po sila nagko-compound. Hindi po talaga sila lumalago or nagko-compound ng kanilang business, no? And parang now kasi 24 cents per share ang kinita nila for the first half. So on track sila na maging 50 cents per share for the whole year. Baka mag-improve ng konti, baka 60 cents kasi syempre pag Pasko maraming advertiser po, no? Ayan, so ako, ang ganun pa rin ang prediction ko po, mukhang papunta po tayo sa 5 pesos per share. Mukhang doon po tayo papunta. Yan po nararamdaman ko po talaga. Kasi 2019 level, yan talaga ang valuation po yan. 2018, 2019, 5 pesos per share lang po yan. Doon na bumabalik ang natin ang income po natin. Tapos yung book value natin bumagsak So parang sa akin, dyan po talaga tayo papunta, no? And
And parang sa akin lang pong palagay, no, if a business is really weak, nagwi-weekend na po yung business, nakakatakot po talagang pasukin po yan, no? Para lang po sa akin, no, para nakakatakot po pag ang isang business ay weak, kahit po undervalued po ito. Pero sa ngayon, ang tingin ko nga po dito, overvalued pa rin po, no? Overvalued pa rin po siya sa 8 pesos kasi book value niya ang baba, ang earnings niya ang baba po, no? Alright, and 2024, wag na po tayo mag-expect na magandang dividends, much lower po yan kasi mababa ang earnings po this year, no? So guys, ang tanong ko po sa inyo, ano bang tingin po ninyo? Naniniwala po ba kayo na bumaba ang earnings, revenues and earnings ng GMA7 dahil bumaba ang advertisers, spending na advertisers? O talaga bang gano'n na po ang trend? Nagmamigrate na ba sa social media po talaga? Ano po tingin po ninyo guys, no? Or babalik ba ito sa 2021 level na pagkataas-taas in the future? Ano po sa talagang tingin nyo? Kung ako po tatanong, syempre gusto ko tumaas po ulit ito kasi syempre marami po tayong kaibigan na nag-invest sa GMA7. Gusto natin tumaas po ito, pero syempre kailangan din po natin may reality check, no? Ayun, factor ba? Another question, factor ba na nawala ang Itbulaga? Alright, so yun lang po, disclaimer lang po, ako po isang amateur investor lang po. Please do your own research bago po kayo gumawa ng any investing decision. Hindi po ito investing advice, hindi po ito financial advice, katuwaan lang po natin to, no? Salamat po sa pakikinig ninyo. Please like, share, subscribe, hit the notification bell, mag-comment lang po kayo ano masasabi po ninyo dito. God bless po, good night, happy investing, bye bye.